ang Hukbalahap, March 29, 1942. At ito ay itinatag sa Sitio Bawit, Cabiao, Nueva Ecija, na ang namuno noon sila Commander Franco alias Capule. Siyang nasa Regional Command number 8 yun eh, hindi number 4, Regional Command number 8. At naitatag ang iba't ibang squadron, Squadron 4, Squadron 5555, Squadron 88, Squadron Cadet, Squadron 25, at marami pang ibang squadron na tatag na hindi ko na lang matandaan, pero yung mga dito lumilipo rito, dito nagkukuhan sa Nueva Ecija, yung aking unang mga nabanggit. Bale, ano po ang naging posisyon o katungkulan ninyo sa Hukbalahap na ito? Doon sa Hukbalahap, isa kung tawagan namin noon, kadre, tagapag-tatag, tagapagliwanag, tagapag-organize. Yun ho ang aking naging katungkulan noon. Kung tawagan namin noon, mga kadre. Hindi nakapirme sa isang pangkat. Bali, palipat-lipat po. Palipat-lipat. So, mga ilang taon na po kayo nung panahon po? Nung ako mapasama noon, maglalabing 7 taong gulang pa lang ako noon. So, magmula po nung kayo ay naging organizer, naging ano na po susunod na naging katungkulan niyo nung panahon na po? Nung makaraan yun, nasama ako sa Squadron na 23, naging political director ako. Sa panahon po na yun, ano po ang balik ginagalawan niyo o anong po ginagawa ng political director? Laban sa hapon din, at yun nga, kung naka-assign kami mula sa Mandili hanggang rito sa sakop ng Cabiao sa Saklang, ang kalaban din namin noon mga hapon. So, nung kailan po natapos yung sa, ibig sabihin, paano kayo nanalo sa hapon? Nung dumating ang mga Amerikano rito, halos laganap na ang mga Hukbalahap, hukbo ng bayan laban sa hapon. At dito sa Central Luzon, sa aking paniniwala, malaki ang nagawa ng mga Hukbalahap para maitaboy ang mga militaristang Hapones dito sa ating bansa. At yun, nung dumating ang mga Amerikano rito, nakatulong din ang mga Amerikano para mapalayas ang mga militaristang Hapones dito sa ating bansa. Mga anong taon po nangyari? Pagitan ng 1944-1945. So, doon po nasa Hukbalahap kayo, meron po bang enkwentro kayong nasamahan, mga gano'n po? Marami akong nasamahang mga enkwentro. Bagamat bata ako noon, kung nasa political director ako, marami kaming laban. Yung unang laban ng Hukbalahap na naganap sa pasaysayan ng Hukbalahap sa Mandili, kasama ko. Ano po ang pwede po ba kayo magkwento ng
enkwentro na na iniisip niyo na pinakamalaki at maganda accomplishment ng Hukbalahap ng araw laban sa hapon? Maraming kasaysayan kasi na ako'y nasa isang pangkat lang noon. Maraming pangkat ang mga napalaban. Pero yung pangkat namin napalaban dito sa Mandilinga, yung San Miguel Tarlac, ay San Miguel, Bulacan. Talagang medyo nagpahirapan doon ng labanan. Hanggang doon sa mapaatras namin ng mga Hapones. At malapit na kasing dumating ang mga Amerikano noon. Yun ang isa sa makasaysayan na nasamahan ko ng laban ng Hukbalahap laban sa Hapon. So, ano pong anong taktika po ang ginamit ninyo sa hapon? Kaya po ninyo masasabi po natin nagati or napaatras sila? Napaatras namin dahil sa marami yung pangkat namin, kumulang sa 100 kami, pero yung mga Hapong napalaban sa amin, siguro meron lang mga 30, kaya talagang hindi sila sobra. So, nung panahon po na yun, maaari niyo po bang ikwento yung magmula po ng panahon na naging dumating ng Hapon hanggang sa naging hukbong mapagpalaya ng bayan ng Pwede po ikwento niyo. Nung dumating kasi yung Hapon, nagtayo ng mga pangkate ng guerrilla, yung mga kinikilala rito sa iba't ibang lugar at dito sa bayan ng Cabyonga, yung si Captain Briones noon, Captain Basco, nagtayo ng sandatahang lakas at yun nga ang nanatiling squadron na 4. At nung March 29, 1942, itinatag itong Hukbalahap sa Bawit, Cabiao, Nueva Ecija. Ang Hukbalahap, ang hukbo ng bayan laban sa Hapon. Doon pinangalanan ng Hukbalahap. At inga dito sa pagkakaalam ko, dito sa Central Luzon, sa ilalim ng Regional Command number 8. Hindi ko tatandaan kung nitong huli 8 na eh. Pero baka totoo yung sinasabi nilang meron yung Regional Command number 4. Kasi nagagaya yung Squadron 4 doon sa yan, kaya nga, sobrang hindi ko na lang matandaan yung iba. Pero doon naganap yung hukbo ng bayan laban sa Hapon. So, bali sino po yung mga namumuno na pinag-umpisan, yung founder, lahat po na? Yung founder noon, itong sila Commander Capole, sila hindi ko na matandaan yung mga ibang mga tunay na pangalan eh. Pero sila ang namuno ron sa pagtatatag ng Hukbalahap. At nang matatag yung Hukbalahap, sila rin ang mga nasa pamunuan sa Regional Command. Bali, ano na po ang papel ni Starok po? Si Calvis Starok, doon hindi pa napasama sa Hukbalahap. Sa HM binasama yan. Nung kasing dumating ang mga Amerikano na mapalaya sa mga Hapon, humabol sa Bulacan ng representante si Daba, si Leca Luis dito sa Pampanga. At hindi sila pinaupo. Hindi pinaupo. Ang ginawa nila Caluis, nagsilabas. At nang magsilabas sila, ayun, natatag ang HMB, ang hukbong mapagpalaya ng bayan. Pwede niyo po ba ikwento yung magmula nung
yung pagtatag ng urban mapagpalayan hanggang bayan hanggang sa panahon po ninyo? Noong mga panahon yung kasi, nasama rin ako sa na lumabas kasi ako nag-aaral noon. Nung dumating ang mga Amerikano rito, ako nag-aral. At first year pa lang ako noon. Muling nagkaroon ng karahasan. Lumabas din ako sumama sa HMB. Ayun, doon kami nagkakita-kita nila Luis Tarok, nila at iba pang sa tungkulin. Nasama ako noon sa HMB. At nito nga magkaroon ng peace negotiation sa panahon na ni Presidente Marcos, nangging lahat ng mga sandatahan na sa ilalim ng HMB namuhay na ng payapa, ilegal ang kanilang pakikipaglaban, anuman yung kanilang pinakikipaglaban na karapatan sa gobyerno, legal. So ano po ang naging katungkulan ninyo nung naitatagang HMB? Noong natatag ang HMB, nangging RC director ako, regional commander sa number. Wala na pong hapon doon. Wala na po noon. So saan po ang bali area ninyo, yung nasasakupan ninyo yung pinag-o? Dito sa Nueva Ecija. Buong Nueva Ecija. Buong Nueva Ecija. So sino-sino po yung mga kasama niyo nung panahon na yun na yung mga namumuno? Marami kaming mga namumuno noon. At yun lang binanggit ko doon sa panahon pa ng Malape namumuno noon na mga buhay nakasama namin dito sa huling laban nito na naganap naman yun nung hindi na kinilala ang mga membro ng Hukbalahap at hinuhuli. Yung iba nga nangawawala, pinapatay. Kaya napilitang sumama. Ako nga nag-aaral ako. Dahil sa nung panahon ng bago dumating ang hapon, nag-aaral ako, lumabas ako dahil sa panahon ng hapon. Nung mawala na yung hapon, nagpatuloy ako nag-aaral. Yun nga, first year pa lang ako noon. 3 buwan pa lang akong nag-aaral, lumabas ako ulit dahil sa nagkakaroon ng mga harassment sa panig ng mga balaha. Bali, sino-sino po ang mga, ano po ang naging kalaban ng Hukbalahap ng araw? Nung panahon na yun paninahapon lang ang kalaban, hindi kami nakipaglaban sa kuwan. Kung bagamat merong mga, nitong sa panahon ng HMB, merong mga nakalabang ko ng HMB, yung halimbawa dito sa panig ng Gapang, may mga sandatahan dyan na nasa panig din ng gobyerno, nakakalaban ng HMB. Pero nung panahon ng Malahap, wala kaming kalaban na anumang grupo. Bali, ano po ang nung panahon ng HMB na po? Ano po, sa paano paraan po kayo nakapagpalagana o nakapagpalaki ng nakapagpadami ng grupo ng araw? Ayun. Sa anong paparaan po? Sa pamamagitan din ng pag-organisa sa bawat lugar, bawat bayan, bawat lalawigan, nag-organisa kami para sa kapakanan ng mga naapi, para sa kapakanan ng mga naghihirap. Marami kaming napasama sa grupo. At yun nga, kung lumilito na kalabang kami ng pamahalaan, pero sa totoong diwa at ang ipinakikipaglaban namin yung karapatan ng mga mamamayan. So,
ang inano ko lang po, ano po talaga ang layan? Di ba ba yung Hukbalahap, ang layunin niya ay para proteksyonan ng mamamayan laban sa Hapon, Mapalaya ang mapalaya ang Pilipino. Sa nung panahon po ng Hukbalahap, nung hukbong mapagpalaya ng bayan na nandun na po kayo, ano po ang talagang layunin ng HMB? ang layon din na HUB nun, magkaroon ng pagbabago sa ating lipunan, na magkaroon ng pantay na pagtingin ng ating gobyerno sa panig ng mga mahihirap, mayayaman, mga hindi nag-aral, sa mga professional, magkaroon ng pantay-pantay na karapatan. Ano po yun lang po ang anong balik? So, isa yun sa pangunahing layunin namin sa pakikipaglaban. Ano po ang mga ibang mga bagay na dahilan? Ang alam ko na yun ang pinakabuod kasi, yung magkaroon ng pantay na karapatan. Sa gobyerno natin, nangakaraang gobyerno kasi, mayroong mga pinapanigan. At hanggang ngayon naman kasi, ganun din. Yung nagkasala, hindi nagkakaroon ng pagkakataon maipagtanggol yung kanyang sarili, ay hindi nakukulong. At yun nung wala namang kasalanan, ang siyang mga nakukulong. At isa yun sa pinakikipaglaban namin hanggang ngayon. Itong aming samahan, pinakikipaglaban din yun na halimbawa, yun sa corruption na nagpapahirap sa taong bayan, laganap yun sa ating gobyerno. Ang aking kasing paniwala, mula sa pinakamababang sangay ng ating pamahalaan hanggang sa itaas, malaganap yung korupsyon. Noon po, magmula po nung humawak kayo ng, kayo po ang namuno, o naging commander po ba tawag doon? Naging commander ng hukbong mapagpalaya ng bayan. Mga ilan po ang tauhan nyo sa parang Marami. Hindi ko mga estimate lang po. hindi ko matandaan kasi dun sa Hukbalahap lang, mahigit na more or less 30,000. Dun sa HMB, humigit pa rin eh. Ay, yung nasasakupan nyo lang po. Hindi. Yun Sa kabuuan. Sa nasasakupan Ay, nyo dito lang po. sa Nueva Ecija, siguro merong 10,000. Yun pong under nyo po yun. Oo. Under nyo po. Sa bali kayo po ang pinakamataas gano'n. Hindi, mayroon pang mataas sa atin. Pero yun pong tauhan nyo sa grupo ninyo, 10,000. Kasi dun sa aming grupo, halimbawa, yung sa HMB, merong namumuno na 5 kami katao, ayun, merong kanya-kanyang ginagampanan ng tungkulin yun. Halimbawa, isa sa propaganda, isa sa edukasyon, isa sa military, so, ganun, may kanya-kanyang gawain, pero sa kabuuan iisa. Isa. Pero kayo po ang pinakamataas po ng Hindi. sa grupo nito. Hindi ako ang pinakamataas. Yung yun lang pong hinahawakan yung tao, no? Yung grupo ng inyo, yung bang iba commander kayo. Ay, Ilan lang po yung Doon sa, nung ako commander, isang pangkat lang yung aking hawak noon. Pero nung dito sa HMB, ala na ako sa pangkat, nasa RC na ako, sa Regional Command. mga ilan po mga tauhan nyo ng ay. Kampiyan na lang po dito. Ilan? Nung, Nung mga RC kayo. marami, isa ko buong Nueva Ecija. Ay, marami. Lahat ng squadron nasa ilalim ng Regional Command So, lahat po yun armado po ba? lahat ng mga HMB, armado yun. Armado ba? So, ano po mga taktika o strategy na ginagamit nyo laban sa mga military ng araw? Actually, hindi naman kami nakikipaglaban sa military, kaya lang kami lumalaban kung kami nalulusob. Hindi naman kami lulusob doon sa kanila para pisalaan sila din. So, ang ibig niyo po sabihin pala, ang itinatag ninyong HMB hindi siya laban sa military o ano po ba, para saan po ba ang laban ninyo? Ang pinakikipaglaban nga namin noon yung karapatan ng taong bayan.
na talagang nasisikil. Ngayon, isa nga yun dun sa sinasabi ko noong 1948, maraming namatay na galing sa Hokbalahap doon sa Malolos, Bulacan, kaya lalong maraming sumama dahil sa ayaw nilang matulad doon sa mga namatay sa Bulacan. Sa mga anong taon po naitatag ninyo, o naitatag yung hukbong mapagpalaya ng bayan? Kung hindi ako magkakamali, 1946 lang na itatag na. Kaya lang, hindi pa masyado malaganap noon. Nung magkaroon ng masakir sa Malolos, doon lang biglang dumami. So anong taon po yung sa Manolos po? Kung hindi ako magkakamali, kundi 47, 48 yun. Hindi ako makakuha, medyo mahina na yung aking, meron ng memory gap talaga, matanda na. So nung humawak kayo ng pamumuno sa hukbong mapagpalaya ng bayan, hanggang kailan po kayo nag-umpisa at hanggang anong ilang taon po tapos? Anong taon po? Kuha, nung matapos yun nung mahuli ko sa San Jose City rin ako dinali. Ano bang petsa no? Kahit na taon lang po. Anong taon na no? Noong 19... Siguro mga mga 1953. Hanggang noon, Magmula nung lumabas ako ng 1946 sa Echembe hanggang 1953 1953. kayo nagservisyo sa hukbong mapagpalaya ng bayan. Tapos po, ano na po nangyari ng sa sunod na yun? Wala na, yung nangyari noon naging civilian na ako. Nagsaka na ako. Pagkatapos, nung maitatag nung mailon sa itong reforma sa lupa na itatag ang malayang samahang magsasaka, ako naging Pangulong Pambansa, National President. Pero hindi naman timano pa. Nagpasimula rin ako dito sa Pambayan, Panlalawigan, hanggang sa maging National President ako ng Masaka. So yung hong masaka na sinasabi niyo po na yan, paano po ito gumagalaw sa lipunan? Legal yung Masaka at rehistrado sa at yun nga, ang pinakikipaglaban yung lupa para sa mga magbubukid. Anong po pala meaning ng ibig sabihin ng masaka? Masaka, malayang samahang magsasaka. Masaka. Bali kayo po ang namuno po. Oo, ako namuno ron. Ano pong nasasakupan ng pamumuno ninyo? Buong Pilipinas. Na kung saan merong samahan ng magsasaka, masaka. Nitong bandang huli, maraming limito na merong free farmers, merong iba't ibang mga asosasyon. Ala namang problema sa amin yun Dahil sa hindi naman namin kayang talagang gampanan yung buong Pilipinas Kung di ako magkakamali, napakarami nung samahang magsasaka ngayon para sa reformang pagsakahan. So ano po ang pinaka nitong masaka na ito? Ano pong layunin at paano po ito kumikilos sa taong bayan? Ano po ang naitutulong? Ito legal. Lahat ng mga ang layunin namin yung lupang sinasaka ng mga magbukid ay maging pag-aari niya sa pamamagitan ng bibilhin, babayaran, at nitong bandang huli, pinakipaglaban namin na dapat bayaran ng gobyerno. Pero marami yung mga kami nagbayad. Ako nagbayad doon sa aking bukid na sa land bank. So halos may ano po ang pagkaiba ng layunin ng hukbong mapagpalaya ng bayan sa masaka? Yung sa lupawa. yung isa lang yun sa layunin din ng mga HMB. Pero magkahiwalay nung matayo kasi Masaka, wala na yung HMB.
kung meron mga HMB Limilito ngayon, yun ang mga remnant, labi na ayaw nilang kumilala ron sa pakikipag-negosasyon sa gobyerno na bababa ng sundata. Bali, ano po ito, yung masaka na pinamunuan ninyo, saan po connected ito? Kasi meron tayong mga tinatawag na hukbo pa rin, mga magkabila, may hukbong mapagpalaya ng bayan, meron yung si bagong hukbong bayan. Saan po connected ito sa inyo? Yung masaka, walang koneksyon sa sandatahang illegal na umiiral ngayon. At itong masaka ang nakakonekte ito sa Partido Komunista ng Pilipinas 1930. Kaya connected po yan. Oo, nakakonekte. Bali, ano po ba ang layunin ng 1930 na PKP sa Pilipinas? Ang layunin din yan, magkaroon ng pantay-pantay na karapatan sa ilalim ng isang pamahalaan na walang hindi dihado yung mahirap. Yung mahirap at mayaman, talagang magkaiba yun eh. Pero pagdating doon sa hustisya, nawawala ng hustisya yung mahihirap at nasa mayaman. Gusto magkaroon ng pantay na karapatan sa ating pamahalaan. Hindi pantay na kabuhayan, kundi pantay na karapatan. Pero po yung pwede po bang ibigay niyo ang pagkaiba ng PKP 1930 saka yung panahon po ngayon na di ba may lumabas din po ngayon na CPP, parang magkapahalos po parehas naman yan, pero ano po ang pagkaiba? Yung PKP 1930 saka yung pong CPP. CPP. Ay magkaiba yon kasi yung CPP, yung kay Joma, dati nasa CPP ay nasa PKP 1930 si Joma, humiwalay at nagtayo siya ng sarili niya na yung CPP na ang ginawang kwan niya yung kwan ng China. Itong PKP 1930, ang dating alam ko riyan, nakakuha niya sa Union Soviet. Doon nakakuha dahil sa doon ang mga namuno riyan nung una, mga nagtapos sa Union Soviet. Magkaiba yun. At ito nga CPP, ang paniwala ko, nagtayo siya ng sandatahang lakas na kung tawagin New People's Army. Yung PKP 1930, ala ng sandatahan, dati yung HMB nasa ilalim ng PKP 1930, ala na ngayon yun dahil doon sa pagkakaroon ng peace negotiation ng panahon ni Presidente Marcos. Balik ko lang po ng yung ano po ang pagkaiba ng yung pok na with rango, yung may rango, at saka pok lahat na para na yun pong dumiretso siya sa HMB. Paano po yung may papaliwan? Yung kung may pok lahat na tinatawag na may mga rango sila, di ba? May sargento, may fighting, mga gano'n. So, paano niyo po, ano po ang pagkaiba nila sa pok balahap na napunta po sa, nagtuloy sila sa hukbong mapagpalayan ng bayan? Ganun din, nagkaroon din ng mula ron sa squad, merong pinunuron, sa platon, sa company. Ayun, may mga rango yun mula sa sargento, sa teniente, sa commander, hanggang sa magkaroon ng quad sa batalyon. Ayun, may mga tungkulin na umahawak doon. So, paano, ano po ang dahilan bakit yun hong iba na membro ng Hukbalhap ay nadiretso sila sa HMB? Kasi wala na, di ba, Independence Day nung una po yun, di ba? Wala na dapat na nakapon. Ano po ang dahilan at hindi bumaba yung mga ibang Hukbalhap nun? Nadiretso sila sa HMB. Ang alam ko, nagsibaban lahat at namuhay nga. Ako nga, nag-aaral na ako. Yung iba naman, nagtrabaho. Yung iba, nag-aaral din. Yung iba, kung namuhay ng nagsaka, iba't ibang mga gawain. Nang magkaroon nga ng harassment. Lalo na, nang gingok malahap, hinuhuli, pinapatay, nawawala. Ayun, naglabasan sila.
At doon nga itinatag yung HMB.